Katulad po na sinabi ko kanina, ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Araw ng Panginoon bilang siyam. At ito po ay mensahe na isinulat ni Reverend Mendel Retief ng Pre-Reform Churches of Australia. At ito'y pinangaral sa Pre-Reform Church of Kelmscott sa Western Australia. At ito po ay may pamagat na God Almighty promise to be our Father. Sa kabila ng lahat, ito po ay sinali natin sa Tagalog. At ang Tagalog po na pamagat ay ito. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nangakong maging ating Ama. Matatagpuan po natin ito sa Psalter, pahina 16, ang teksto ng Araw ng Panginoon bilang siyam, na mayroong isang katanungan. Narito po ang tanong. Ano ang pinaniniwalaan mo kapag sinasabi mong sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa? At ito po ang sagot. Na ang walang pasimulat, walang hanggang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siya ring lumikha mula sa wala ng langit at ng lupa at ang lahat ng naroroon at patuloy na nag-aalay na namamahala ng mga ito sa magitan ng kanyang walang hanggang payo at pagkalinga ay aking Diyos at Ama. Alang-alang kay Kristo na kanyang anak. Sa kanya ako ay tiwalang lubos kung kaya't wala akong pag-aalinlangan na ipagkaloob niya sa akin ang lahat ng bagay na kailangan ng aking katawan at kaluluwa. At gagamitin rin niya para sa aking ikabubuti ang anumang pagsubok na ipapadal niya sa akin sa mapighating buhay na ito. Kaya niyang gawin ito dahil siya ang makapangyarihang Diyos. At ibig niya rin gagawin ito dahil siya isang matapat na Ama. Tayo po muna yung mukha at manalangin. Aming Diyos, aming banal na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay ang matapat na Ama. Sa oras nito, Panginoon, samahan mo po kami. Na patuloy, Panginoon, maunawaan namin ang iyong sasabihin upang kami, Panginoon, ay mamuhay ayon sa iyong salita. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay at patuloy pong nataas ka namin at pinaparangalan. Maraming salamat po sa pagtuturo mo sa amin sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal na mga kapatid, sa araw ng Panginoon, bilang 7, ay tinanong ang katanungan ito. Ano kung gayon ang dapat paniwalaan ng isang Kristiyano? Kung atin pong naaalala, ang sagot dito sa araw ng Panginoon bilang 7, ang sabi po ay ganito. Lahat ng ipinangako sa amin ng Ebanghelyo na itinuturo sa atin ng buod sa mga artikulo ng ating pangkalahatan at walang dudang pananampalatayang Kristiyano. Doon sa araw ng Panginoon bilang 7, ipinahayag natin ang 12 artikulo ng kredo ng mga apostol ay buod ng Ebanghelyo. Ang bawat isa sa 12 artikulo ay Ebanghelyo para sa atin. Ano po yun? Ang mabuting balita. At dito, kasama rito, ang unang artikulo. Ano po yung unang artikulo? Sumasampalataya ako
sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at ng lupa. Ngayon ay bubuksan natin ang mga kayamanan ng Ebanghelyong nakapaloob sa artikulong ito. Kapag ipinapahayag natin dito sa araw ng Panginoon bilang siyam na ang Diyos, Ama, ay isang tapat na Ama sa atin, ang kanyang katapatan bilang Ama ay tumutukoy una sa lahat sa kanyang katapatan sa tipan. Ang kanyang katapatan sa pagtupad ng tipan, ginawa niya sa atin. Sa tema ng ating sermon, na ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat ay nangakong maging ating Ama, mapapansin po natin dito ang tatlong bagay. Una, ang Diyos Ama ay naging Ama. Pangalawa, ang ating Ama ay makapangyarihan sa lahat. At ang pangatlo, ang ating Ama ay tapat. Mga magulang at mga kapatid, isa-isahin po natin ito. Ang sabi sa unang bagay, ang Diyos Ama ay naging ating Ama. Ang walang hanggang Ama ng ating Panginoong Kristo na mula sa wala ay lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng naroroon. Hanggang ngayon ay napapanatili at namamahala sa mga ito ayon sa kanyang walang hanggang payo at pangangalaga. Ay alang-alang kay Kristo na kanyang anak, aking Diyos at Ama. Sa madaling salita, sumasampalataya ako na ang Diyos Ama ay aking Ama at naging aking Ama sa pamamagitan ni Kristo. Ulitin ko ho, sumasampalataya ako na ang Diyos Ama ay aking Ama at naging aking Ama sa pamamagitan ni Kristo. Pagkatapos ng pagkahulog sa kasalanan, hindi na maaaring tawagin ng lahat ang Diyos na Ama. Bakit? Sapagkat malinaw na sinabi niya sa mga sumasampalatayang Hudyo na nakatala sa Juan, Kabanata 8, talatang 44 ay ganito, kayo sa inyong amang Diablo. Kayo ay sa inyong amang Diablo at sa magitan lamang ni Kristo, tayo ay inampun niya bilang kanyang mga anak sa magitan lamang ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Nagiging ebanghelyo sa atin ang artikulong ito tungkol sa walang hanggan at makapangyarihang Ama. Ang pagpapahayag na ito ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ay naging aking Ama sa pamamagitan ni Kristo ay buod ng kaligtasan. Ang tanggapin ng Diyos bilang ating Ama ay tanggapin ang lahat ng kayamanan sa langit at sa lupa. Sa tipan, ipinangako ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Siya mismo ang ano? Siya mismo ang mana. Sinabi ni David sa aklat ng awit, Kabanata 73, talatang 25 at 26 may ganito, sino pa ang mayroon ako sa langit, kundi ikaw? At bukod sa iyo, ay wala akong ninanais sa lupa. Ang Diyos ang aking bahagi magpakailanman. Muli, sa aklat ng awit, sinabi muli sa Kabanata 16, talatang 5 at 6, O Panginoon, ikaw ang bahagi ng aking mana at aking saro. Pinanatili mo
ang aking kapalaran. Siya ay nagalak sa kanyang mana. At anong bahagi ng kanyang mana? Ang Panginoon mismo. Gayun din sinabi sa aklat ng awit, Kabanata 16, talatang 11, sa iyong harapan ay may kaganapan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may kaligayahang walang hanggan. Mga kapatid, hindi natin kayang maunawaan ang lawak ng kayamanang ito. Ang walang hanggang kayamanan ng Ama ay higit pa sa ating iniisip. Inampo niya tayo bilang mga anak. At ang pagiging anak ay nangangahulugan ding tayo ay mga tagapagmana. Ang kanyang kaluwalhatian ay naging kayamanan. Sa pananampalataya, masasabi lamang natin ang amen. Habang hinihintay ang dakilang araw kung saan lubusang mahayag ang kaluwalhatian nito. Yung pong pangalawang bagay, ang ating Ama ay makapangyarihan sa lahat. May mga teologo sa ating panahon, kahit yung nagsasabing sila ay reform, nagsasabing hindi raw tunay na makapangyarihan ng Diyos. Sinasabi nilang ang konsepto raw ng pagiging makapangyarihan sa lahat ay mula sa mga pilosopong Griego. Ayon sa kanila, napakalakas daw ng Diyos, ngunit may hangganan. Nakabatay ang kanilang konklusyon hindi sa kasulatan, kundi sa kanilang sariling pag-iisip. Tinitingnan nila ang napakaraming paghihirap sa mundo. Tulad ng digmaan, sakit, pagdurusa. At sila'y nagtatanong sa kanilang sarili, papayagan ba ng isang Diyos ng pag-ibig ang ganitong mga bagay? At sila rin ang sasagot. Anila, hindi kaya marahil ay gusto ng Diyos na pigilan ang mga ito, ngunit hindi niya kayang pigilan ang lahat. Mga kapatid, ang ganitong pag-iisip ay paglapastangan sa Diyos. Hindi natin iniisip na siya ay makapangyarihan. Siya mismo ang naggayag nito. Sinabi niya kay Abraham, sa aklat ng Genesis, Kabanata 17, talatang 1, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito ay inulit niya. Kanino? Inulit niya kay Jacob. Ganun-ganun din na sinabi niya. Sinabi sa aklat ng Genesis, Kabanata 35, talatang 11, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At si Jeremias, nagsabi rin siya, at makikita natin sa Jeremias, Kabanata 32, talatang 17, walang anumang napakahirap sa iyo. Maging ang mga anghel, nagsalita kay Maria. Ang sabi sa Lucas, Kabanata 1, talatang 37, sapagkat walang bagay na imposible sa Diyos. At sinabi rin ng awit, sa Kabanata 115, talatang 3, ang ating Diyos ay nasa langit. Ginagawa niya ang kanyang kalooban. Sa awit, 135, talatang 6, anumang naisin ng Panginoon ay ginagawa niya. At sa aklat ng Isayas, tulad ng sinabi ng ating Pastor Lance kanina, sa Isayas, Kabanata 46, talatang 10, ang aking pasya ay mananatili at gagawin ko ang lahat ng aking kalooban. Ibig sabihin,
walang sino ang makahadlang sa kanyang plano. Pero tingnan natin, ano naman kaya kung tayo ay nagdurusa? Kapag tila wala ng pag-asa, doon tayo nahayag ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi sa Roma 8:28 na tinuran din ng ating mahal na pastor, alam natin na ang lahat ng mga bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Lahat ng bagay? Oo! Ito ay pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi laging tugma ang ating nakikita sa pangakong ito. Kapag tila ang masama ay umuunlad at ang matuwid ay nagdurusa, ano po nangyayari? Nahahamon ang ating pananampalataya. Isang halimbawa na sinabi ni Reverend Mendel tungkol kay Cain at Abel. Ang sabi niya, si Cain ay umunlad at nagtayo ng lungsod. Si Abel ay namatay. Dahil ba namatay si Abel? Natigil na ang plano ng Diyos? Yung kanyang pangako'y wala na? Hindi. Hindi nasira ang pangako ng Diyos. Nagtuloy-tuloy. Maging si Abraham. Si Abraham ay pinangakuan ng maraming supling, ngunit tumanda ng walang anak. Nang ibigay si Isaac, inutusan pa siyang ialay ito. Ngunit nagtiwala siya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo man, kapag nasa gitna ng pagsubok, nakatitiyak tayo na alang-alang kay Kristo, gagamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang ang lahat ng pagsubok ay maging para sa ating ikabubuti. Binibilang niya maging ang buhok sa ating ulo. Walang nangyayari nang hindi niya nalalaman. Lumikha siya mula sa wala. Ipinahayag natin na nilikha niya ang langit at lupa mula sa wala. Ito'y maliwanag na nakatala sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, talatang 1. Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, magitan niya, sabi sa aklat ng Juan, Kabanatang 1, talatang 3, sa magitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at wala ni isang bagay na nilikha kung wala siya. At sinabi ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 3, sa pamamagitan ng pananampalataya ay nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga nakikita ay hindi ginawa mula sa mga bagay na nakikita. Nagsalita siya. Nagkaroon. Ang Diyos na ito, ang ating Ama. At ang pinakahuli, ang ating Ama ay tapat. Sabi po sa artikulo, I believe in God, the Father Almighty. Sumasampalataya ako at nagtitiwala ako sa Kanya. Tinapos ng araw ng Panginoon ang bilang siyam, ang pagpapahayag na ito ang mga salitang kaya niyang gawin ito bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nais niyang gawin ito bilang isang tapat na Ama. Ang kanyang katapatan ay nangangahulugang tinutupad niya ang kanyang pangako. Siya ay maaasahan, totoo, at matibay. Hindi niya binabawi
ang kanyang tipan. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Mga kapatid, darating ang araw na tutuparin niya ang lahat ng kanyang pangako. Ibabalik niya ang paraiso. Aalisin niya ang bawat sumpa. Papahirin niya ang bawat duha. Ito ay maliwanag na nakatala sa pahayag, Kabanata 21, talatang 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, ni dalamhati, ni pag-iyak, ni sakit man. Mga kapatid, habang hinihintay natin ang araw na iyon, patuloy tayong mamumuhay sa pananampalataya. Tinatanggap ang lahat ng bagay, kayamanan man o kahirapan, kalusugan man o karamdaman, mula sa kamay ng ating makapangyarihan at tapat na Ama. Nangako siyang magiging Diyos magpakailanman. May kapangyarihan siyang tuparin ito. At nais niya itong tuparin bilang isang tapat na Ama. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga po na ikaw ay aming Ama. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. At ikaw ay isang Diyos na nagbibigay sa amin ng mga pagsubok, ngunit sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Patuloy po, O Diyos, na kami sumampalataya. Mamuhay kami, Panginoon, na may pananampalataya sa iyo. Mamuhay kami, Panginoon, na may kagalakan, pagsunod at pagtitiwala sa iyo. Ama, ang lahat ng ito'y aming pinagpapasalamat. At sa hapong ito, Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na itinuro mo sa amin. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.